Nasa chapter 11 na po tayo ng Book of Joshua at pinamagatan po natin itong Soldiers of Victory. Kung babalikan natin, mga kapatid, yung mga napag-aralan natin nung una, doon sa chapter 10, ang sabi dito, ang Diyos, mga kapatid, binigyan ng anong malaki? Malaking victory, mga kapatid, ang binigay niya sa bansang Israel. Dito, mga kapatid, umulan ng hailstorm. Diba? Ano ba yung hailstorm na tinatawag natin? Diba? Hindi pa ako nakakita ng hailstorm eh. Yung malalaking tipak ng yelo. Diba? Umulan doon in the midst of their battle. Diba? Habang sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang pakikipagdigma ay umulan ng hailstorm. At maraming nabagsakan. Hindi ko maintindihan bakit walang nabagsakan ng mga Israelita dito. Kasi pag umulan ng hailstorm, walang sinasanto yan eh. Diba? Hindi niya pwedeng sabihin na, ito faithful to sa Diyos. Iilag yung. Wala eh. Pero dito mga kapatid, sa chapter 10, nung sa panapag-aralan na, umulan ng hailstorm, at maraming namatay na mga kaaway. At ang sabi dyan, mas marami pang namatay sa hailstorm kaysa sa espada. Diba? Kaysa sa sword. Diba? At ang sabi dyan habang sila ay nasa kaligitnaan ng kanilang battle, sa sobrang dami ng kanilang kaaway, hindi nila mapatay ng isang araw lamang. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ay, humingi ng tulong si Joshua sa ating Panginoon at siya ay nanalangin. Sabi niya, Lord, diba? Pahabain mo yung araw. Ano pong nangyari? And the sun stood still. Ang araw, mga kapatid, ang sabi doon, for about a day, 12 hours, ay tumigil, mga kapatid. For about 12 hours, hanggang sa lahat ng kanilang mga kaaway ay napuksa. At dito, mga kapatid, nung narinig ng mga hari, sila talo na. Ano pong nangyari? Yung mga Amorite kings. Di ba? Tinalo nila yung mga Amorite kings, yung mga 5 na nagsama-sama para kalabanin yung bansang Israel. Ano po yung nangyari? Natalo din po yung mga Amorites king. So dito, mga kapatid, nung natalo yung mga Amorites, now they have conquered the whole south of Canaan. Diba? Yung buong south ng Canaan is under their rule. Yan na po mga kapatid, next. So, nung narinig mga kapatid, ng mga hari sa northern part ng Canaan, na ang Diyos, mga kapatid, binigyan niya ng total victory over the southern kingdoms. Ang Israel, mga kapatid, at sila ay tinalo nila lahat ng mga hari doon sa south. Diba? Yung city of Ai, yung mga doon, mga fortified cities, the city of Jericho, diba? Yung mga Amorite na mga cities, tinalo din nila, mga kapatid, And so dito, mga kapatid, yung mga northern kings, doon sa northern part of Canaan, ano yung ginawa? Aba, yung mga hari, mga kapatid, lahat ng mga hari doon sa northern part of Canaan, ano po yung nangyari? Sila po ay nagsama-sama. Ayan, at para tatalunin nila ang bansang Israel. Ito ang kanyang pagkabasa sa Joshua chapter 11, verse 1 hanggang doon sa verse 5. Ito ang kanyang sinasabi. When Jabin, king of Hazor, heard this, he sent word for Jobab, king of Madon, the kings of Shimron, and the Askap, and the northern kings who were in the mountains in the Araba southern Kinnereth, in the west foothills in Neptaldor on the west. Ayan, medyo mahirap basahin yung mga pangalan dyan. At mahirap i-memorize. To the Canaanites, to the east, to the Jebusites on the hill country, and on the Hivites below the Hermon in the region of Mizpah, they came out with all their troops and a large number of horses and chariots, a huge army, as numerous as the sand on the seashore. All these kings joined forces were made camp together at the waters of Merom
to fight against Israel. So makita nyo, mga kapatid, nung napakinggan nila, napakinggan ng mga hari na ito, yung kanilang successful battle against doon sa mga southern kings, ano po yung ginawa sila? Nagsama-sama at aatakihin nila ang bansang Israel. Ay ganyan po talaga, mga kapatid. Pagka yung isang Kristiyano ay maraming bunga at siya ay successful, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, anong gagawin? Anong gagawin ni Satanas pagka yung isang puno ay maraming bunga? Anong gagawin ng mga bata? Babatuhin. Diba? Para mahulog yung bunga. Ganyan po, mga kapatid, yung ginawa sa bansang Israel. And ganon din po yung ginagawa sa mga Kristiyano. Pag nakita nila yung isang Kristiyano, mga kapatid, very successful. Itong isang Kristiyano na ito ay talagang maraming bunga, anong gagawin? Babatuhin, mga kapatid, kukutsain. Para nang sa ganon, malaglag yung kanyang maraming bunga. And so, no wonder, mga kapatid, even sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, yung mga maraming bunga, yun talaga ang binabato. Dito, mga kapatid, next, mapansin nyo, yung bansang Israel, yung kaaway nila, ano nangyari? As numerous as the sand. Yung kaaway nila, disadvantage sila, mga kapatid, sa dami, sa number. Sapagkat yung kaaway ay hindi mo mabilang. Diba? Kaya mo bang bilangin yung buhangin sa dagat? Diba? Talagang napakarami. Sapagkat bakit? Kasi yung mga hari, yung mga kaharian doon sa bundok, doon sa north, doon sa seashore, at lahat, mga kapatid, doon sa northern part ng Canaan, yung mga hari doon, silang lahat ay nagsama-sama, at yung kanilang mga army ay nagsama-sama din, mga kapatid, nagkaroon ng tinatawag natin na coalition army. Diba? At itong mga army na ito, mga kapatid, ay sasakupin nila at aatakihin nila ang bansang Israel. Sapagkat narinig nila, mga kapatid, na yung mga Israelita, the Lord has given them victory at ang kanilang inheritance, yung Canaan, as commanded by the Lord, way back sa panahon pa ni Abraham, ano yung promise ng Diyos? Ang sabi niya kay Abraham yung lupa na yan na nakikita mo, diba? Hanggang doon sa dulo niyan, diba? Yung pinakita sa kanya yung sa east, doon sa west, doon sa north, doon sa south. Pinakita sa kanya yung malawak na lupain na yan. At ang sabi ng Diyos sa kanya, sa'yo na yan. Di ba? Yan ang promise ng Diyos. And so, napakinggan ito ng mga hari sa Northern Kingdom, mga Northern Kings. At sila po ay nagsama-sama and they form a very large coalition army to attack Israel. At sila ay lilipunin, mga kapatid, dito sa bundok ito. Para nang sa ganon, hindi maagaw yung kanilang lupain. Sapagkat sa mata ng mga taga-Kanaan, yung mga Israelita, sila yung invading forces na papaalisin doon sa kanilang lupain. Nakakita na ba kayo, mga kapatid, doon sa TV, doon sa news, yung napanood nyo siguro yung pagka magkakaroon ng anong tawag doon? Demolition para doon sa mga squatter. Diba? Yung may-ari ng lupa, anong gagawin? Gusto niyang kunin yung kanyang lupa. Kaya lang may problema. Merong illegal settlers. Ay ganyan po, mga kapatid, yung Kanaan, mga illegal settlers. Ayaw umalis. Sapagkat yung lupa na yon ay pinangako ng Diyos na sa kanila na. Diba? Ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa mga Israelita. Kaya lang, ito, mga kapatid, sila ay nagsama-sama para nang sa ganon, hindi sila mapaalis. Ganon din po, pagka may squatter, di ba? Magsasama-sama yung mga yan. At lalabanan yung mga nagdi-demolish. Diba? Ganyan po, mga kapatid, yung natural na senaryo. So dito, mga kapatid, ganon yung kanilang ginawa. Disadvantage sila sa number, at disadvantage din sila, mga kapatid, doon sa equipment. Sapagkat yung mga sundalo nila ay merong mga, merong armas nila? Ang armas nila, meron silang chariots, meron silang mga horses. Yung Israelita, mga kapatid,
strictly, they are prohibited to carry horses. Bawal sa kanila mag-alaga ng kabayo. Ba? At bawal din sa kanila yung chariots. Strictly, kasi sila ay talagang foot soldier. Diba? Pero kung sa field, sinong mananalo? Yung nakakabayo o yung nakapaalang? Pagkagera. Hindi ba? Talagang pagka sa gera, talagang mananalo yung nakakabayo. Parang ganito, mga kapatid. Next. Diba? Disadvantage sila sa kanilang equipment. And so sabi dito, ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya doon, we are hard-pressed on every side. Diba? Ang dami nilang kaaway. Diba? In every side, they are surrounded by enemies. Parang ganyan. Yung application ng isang Kristiyano. Hindi ba? On every side, ang Kristiyano ay meron ding kaaway. Diba? Persecution. Diba? Anong meron dyan? We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Ayun po yung sabi ni Apostol Pablo na doon po sa kanyang suffering as a Christian. Ganyan po talaga. Yung battle natin as a Christian, mga kapatid, sa bundok ito, ay kahit sabihin natin hindi physical, kagaya ni Joshua, meron din tayong battle, mga kapatid. Ano? At ang sabi ni Apostol Pablo, siya bilang isang sundalo, surrounded by enemies. Diba? Kaya lang, hindi siya nagpatalo. Diba? Diba? Knockdown pero hindi knockout. Diba? Ganyan. Huwag tayong magpatalo. Parang kagaya nitong si Joshua. Diba? Disadvantage na sila sa number, disadvantage pa sila sa equipment. Parang ganito. Isa kang sundalo, ito yung equipment mo. Next. No, parang ganyan, di ba? Disadvantage ka talaga. Bakit hindi nag-play, bro? I-play mo. Naka-auto dapat yan eh. Ayan, parang ganyan. Di ba? Yung weapons nila, ayan, hindi puputok yan eh. Sa harap lang niya. Diba? Tatalon lang sa harap niya yung ano. So ganyan, mga kapatid, paano niya kung gera, yung kalaban mo, diba, talagang heavy firearms sila. Pero ikaw, yung baril mo pistol lang. Diba? Ilang ano lang yun. Diba? Parang sabi natin, 38 lang. Diba? Pero yung kaaway mo, hahaba ng dala. Diba? May dala pang tangke. Diba? Parang ganyan. Diba? So, you can imagine, mga kapatid, yung nasa isip nitong si Joshua. Napakarami nilang kaaway, tapos sila pa ay fully equipped, fully armed. Tapos siya, kukunti lang sila, tapos kukunti rin yung kanilang equipment. Next, dito, mga kapatid, ganyan, yung nararamdaman ni Joshua bilang isang commander, mga kapatid, ng army na ito. At ang sabi ng Diyos sa kanya, sa verse 6, the Lord said to Joshua, do not be afraid of them. Because by this time tomorrow, I will hand all of them over to Israel slain. You are to hamstring their horses and burn their chariots. Dito, mga kapatid, binigyan ng encouragement ang ating Panginoon, itong si Joshua. Anong sabi sa kanya? Do not be afraid. Diba? Paulit-ulit na sinasabi kay Joshua, sapagkat every time na sila ay makikipaggera, lagi silang dehado. Diba? Remember, the city of Jericho, dehado sila. Diba? The city of Ai, and then ito, yung mga Amorite kings. Diba? Talagang lagi silang dehado dito sa gera na ito. Pero anong sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag kang manghinaan ng loob. At yan ang problema, mga kapatid, sa maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Diba? Sa kinadami-dami ng kanyang problema, sa kinadami-dami ng kanyang pagsubok sa buhay, anong nangyari sa kanya? Sila ay pinanghihinaan ng loob. Hanggang sa
dumating yung time, mga kapatid, na hindi mo na makita doon sa loob ng iglesia. Sapagkat bakit? Kasi, pinanghinaan ng loob. Nagpatalo, nagpadaig doon sa kalaban. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ang advice ng Diyos sa kanya, do not be afraid. Sapagkat bakit? Bukas na bukas. Diba? Sa oras na ito, anong sabi ng Diyos? Sila ay tatalunin mo. Diba? I will hand them over to you to be defeated, slain. At anong sabi ng Diyos, mga kapatid? Yung mga horses nila at saka yung kanilang mga chariots, anong gagawin? Susunugin. Sa madaling salita, yung weapons ng kalaban, next, hindi nila gagamitin. Marami sa atin, mga kapatid, ginagamit natin yung weapons ng demonyo para talunin yung demonyo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Never pay back evil with more evil. Diba? Anong sabi ni Apostol Paul? Anong sabi ni Elder James? Diba? Anong gagawin mo para matalo mo yung kasalanan? Daigin mo ng mabuti. Ayan po yung dapat ugali ng isang Kristiyano. Dapat pagka tayo ay ginawan ng masama, diba? Gawan mo ng mabuti. Sapagkat dito, mga kapatid, ang utos ng Diyos kay Joshua, ang sabi niya, yung mga horses, yung mga chariots, sunugin mo. Itali mo at sunugin mo. I-hamstring mo yung paa paa ng kabayo, anong gagawin? Sugatan. Diba? Pagka nasugatan yon, hindi na makatakbo yung kabayo, mamamatay na. Diba? So ganun po yung ginawa ni Joshua. Diba? Marami po sa atin, mga kapatid, kinukuha natin yung weapons ng kaaway. Diba? Yung weapons ni Satanas. Diba? Ano yung ginagawa natin? Diba? Tayo sa loob ng iglesia nag-aaway. Hindi ba? Sinisiraan natin yung bawat isa. Anong sabi ni Apostol Pablo? Anong sabi ni Apostol Paul? Diba? Kung kayo mismo nag-aaway, anong sabi niya? Mauubos kayo. Hindi ba? So, dito, mga kapatid, tinuturuan tayo, kagaya ng example ni Joshua, na huwag tayong magpagamit sa demonyo. Next. Dito, mga kapatid, ang sabi dito, verse 7 hanggang sa verse 11, itong kanyang sinabi. So Joshua and his whole army came against them suddenly at the waters of Merom and attacked them, and the Lord gave them into the hand of Israel. They defeated them and pursued them all the way to the greater Sidon, to Mishperoth, to Misrepoth, Maim, and to the valley of Mizpah, to the east, until no survivors were left. Joshua did to them as the Lord had directed. He hamstringed their horses and burned their chariots. At that time, Joshua turned back and captured Hazor, and put its kings to the sword. Hazor, had been the head of all the kings. Everyone in it they put to the sword. They totally destroyed them until not sparing anything that breathed, and he burned up Hazor itself. Dito, mga kapatid, ang Diyos, binigyan niya ng great victory, mga kapatid, total victory over the northern kingdom of Canaan. Ang daming hari yan, mga kapatid, hindi ko na sasabihin, nasa chapter 12 po yan, yung mga listahan ng mga hari na kanyang pinatay. Yung kanilang tinalo na mga hari, nandun sa chapter 12. So, napakadami nila. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, binigyan sila ng victory, total victory, mga kapatid, para nang sa ganun, diba, maposes nila yung promised land na ipinangako ng Diyos sa kanila. Dito, mga kapatid, sa chapter 11, God fulfills His promise. Fino-fulfill niya yung promise niya sa mga tao. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, ang sabi po dyan, di ba? Itong si Joshua, inatake niya. Di ba? Dapat yung atake yung mga coalition army na ito. Kaya lang, si Joshua, umatake siya, surprise. At anong ginawa niya? Di ba?
binigyan sila ng victory. Hindi na na-mention, mga kapatid. Wala sa record ng history yung mga kingdoms na ito na dinestroy ni Joshua. Wala na sa history. Talagang nabura sa mapa, mga kapatid. At kahit na yung mga cities na na-mention, dito sa Joshua chapter 11, hindi na rin makita. Di ba yung Hazor, the city of Hazor was never found hanggang sa panahon natin ngayon. Di ba? No archaeological evidence. Sapagkat bakit? Next. Kasi ang utos sa kanya ng Diyos, no survivors. Talagang inubos nila lahat. Gaano kadami yung kaaway? Kasing dami ng buhangin sa dagat. And yet, anong nangyari? No. Diba? Can you imagine, mga kapatid, a mountain of crops? Diba? Isang bundok na puro patay. And some will say, mga kapatid, sabi ng mga skeptics, sabi ng mga atheist, di ba? Ang sabi nila, ang Diyos daw ay napakarahas. Sapagkat hindi niya in-spare yung mga bata, yung mga matanda, yung mga babae, lahat pinatay. Di ba? Bakit kaya, mga kapatid? Sapagkat kung bubuhayin pa, it will come a time na yung mga mabubuhay, yung mga magsusurvive, sila yung magiging tinik sa lalamunan ng bansang Israel. At ganun nga yung nangyari. Yung mga hindi nila nalipol sa panahon ni Joshua, ayun yung naging tinik sa lalamunan ng bansang Israel. Ano yung mga hindi nila nalipol? Hindi ba nakipag-alyansya sila doon sa isang lahi? Diba? And then, hindi rin nila linipol yung mga, ano ba yung kaaway nila hanggang ngayon? Hanggang ngayon, mayroon pa silang kaaway hanggang ngayon. Mga Palestinians. Hindi nila linipol yung mga Palestinians. Di ba? Yung mga nandoon sa mga kasulok-sulukan ng bansang Israel, hindi nila pinatay. Di ba? Yung tinalo lang ni Joshua ay yung mga makapangyarihan ng mga kingdoms. Pero yung mga maliliit, di ba? Yung mga baryo-baryo, yung mga nandoon sa pinakaliblib na lugar, sa pinakasulok-sulukan, yung mga cities na nandoon sa seashore ng Israel, sa pinakadulo. Di ba? Kung titignan mo yung mapa, doon sa pinakadulo. Hindi nila linipol. At dumating yung araw, mga kapatid, itong mga tinira nila na ito yung mga nagpahirap sa bansang Israel. Naalala nyo, yung panahon ni David, sino yung kaaway nila? Si Goliath. Diba? Sino yung mga kaaway? Mga Palestine, hindi kasi nila nilipol. Sapagkat ang promise ng Diyos sa kanila, mga kapatid, ang promise ng Diyos kay Moses. Diba? Nung buhay pa si Moses, ang sabi ng Diyos kay Moses, ibibigay ko yung promised land sa inyo. Kaya lang, ano yung merong kondisyon na ibinigay sa kanila? Kaya lang, ano yung kondisyon? Kinakailangan sila ay sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Diba? Parang ganyan din sa atin, mga kapatid. Meron ding prinamis ang Diyos sa atin. Ano yung prinamis niya? Langit. Sa tingin niyo po, mga kapatid, baka kapunta kayo ng langit kung hindi kayo susunod sa Diyos? Alam niyo ba papunta doon? Ba, saan ba yung daan papuntang langit? Ha? Diba? Sabi ni Kristo, I am the way. Paano ka makapunta ng langit? Di mo alam yung daan papunta doon. Diba? Ganyan po, mga kapatid. Sa promise land, ang sabi ng Diyos, ibibigay ko yan sa inyo. And He did. Ibinigay niya yung promised land sa panahon ni Joshua. Kaya lang, mga kapatid, after sa panahon ni Joshua, anong nangyari? Bumalik sila sa kanilang pagiging makasalanan. Diba? Yung ginawa nila, yung mga na-plunder nila, because they plundered the city. Sabi diyan sa verse 12 hanggang doon sa verse 15. They plundered the other cities. Yung inatake ni Joshua, ano yung ginawa niya? He burned it to the ground. Kaya lang, yung mga ibang lugar na inatake niya ng mga sundalo ni Joshua, anong nangyari?
hindi nila sinunog. Pilinander nila. And so may mga naiwan na mga Diyos-Diyosan. At anong nangyari doon sa mga na-plunder nila ng mga Diyos-Diyosan? Dumating yung araw after 500 years. Pagdating ng panahon ni David, anong nangyari? Diba ay yung bansang Israel, mga kapatid, sumamba sa ibang Diyos. Diba? Yung mga Israel, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos ng total victory, anong ginawa nila? Nakalimutan nila ang miracle na ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Pagdating doon sa Judges, di ba? Naalala nyo si Samson and Delilah. Naalala nyo yung mga story doon sa Judges? Anong nangyari sa story ng Judges? Di ba? Magkakaroon ng deliverer. Di ba? Ano yung deliverer? Yung magpapalaya sa kanila. Bakit? Sapagkat doon sa story ng Judges, the book after Joshua, magkaano lang po yan. Magkalapit lang po yung timeline ng Joshua at Judges. After na namatay si Joshua, di ba, nagkaroon sila ng mga judges to rule over, to govern Israel. Kasi wala silang hari How you will govern yung isang bansa kung walang hari? Walang president. Pero meron silang mga judges. Di ba? Para pagka merong anong tawag dito? Mga hidwaan, the judge will settle yung mga hidwaan nila. And so may mga judges. Kaya lang dito, mga kapatid, yung bansang Israel babalik sa pagiging masama. And then, anong mangyari? Yung mga hindi nila kinongker ng mga lahi, yung hindi nila inubos, anong nangyari? Yun yung naging oppressor sa kanila. And so, sila ay papatayin in the brink of extinction, di ba? Talagang malapit na silang malipol ng mga kaaway. And then suddenly, sasabihin dun sa book of Judges, God remembered His promise kay Abraham. At anong mangyari? He will raise up isang liberator, di ba? Andyan si Samson, di ba? Ano gagawin ni Samson? Lalabanan niya yung mga Palestinians, di ba? Papatayin niya lahat yung mga kaaway at sila ay magiging matagumpay ulit. At sila ay babalik ulit sa Diyos, magsisisi sa kasalanan nila. And after mamatay yung kanilang ang tawag dito, liberator, ano gagawin? Book of Joshua, paulit-ulit. Mamamatay yung liberator, ano mangyari? Magiging masama ulit. Diba? Yung mga anak ng mga lumaban doon sa gera, anong mangyari? Magiging masama ulit. Gagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, sasamba sa Diyos-Diyosan, mag-aalay sa ibang Diyos. Diba? Anong mangyari? God will rise up again, another nation, and they will be conquered again. Paulit-ulit in the book of Joshua, in the book of Judges, it happened 12 times. 12 times. Paulit-ulit hanggang sa panahon ni David, hanggang sa panahon ni Saul. Paulit-ulit yan. Ganon yung mangyari. Diba? Magiging masama, kukonquer sila, and then magsisisi sila, hihingi ng tulong sa Diyos, and then maawa ang Diyos, magbibigay ng liberator, diba? And then magiging ulit sila, faithful. And then after magdaan ulit ng maraming taon, ganon ulit, magiging masama. Paulit-ulit yan, mga kapatid, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Dumating nga yung time, mga kapatid, sila ay naging slave. Diba? Dumating yung time, mga kapatid, nawalan sila ng lupa. Kailan lang binalik yung lupa sa kanila at binigyan sila ng sarili nilang city. Isang city lang. Diba? At recognize ng UN sapagkat hindi sila nanatili, mga kapatid, sa kanilang pangako sa Diyos. Ano ba yung pangako nila? Diba? Panahon ni Moses, yes, Lord, susundin namin yung utos mo to the letter. Diba? Magkakaroon kami ng total obedience, Lord. Kaya lang anong nangyari? After a few years, babalik ulit sa kasamaan. Parang ganyan, mga kapatid. May mga Kristiyano na ganyan. Diba? Magsisisi. And then, magiging Kristiyano. At pag naging Kristiyano na, mga kapatid,
babalik doon sa kanyang pagiging makamundo. Diba? And then, mabibigyan ng Diyos ng malaking pagsubok sa buhay. And then, magsisisi, babalik ulit sa Diyos, Lord. Yeah, parang ganyan. Mga kapatid, sana hindi tayo ganyan, mga kapatid. Next. Ang sabi, kung babalikan natin yung binasa natin kanina, mga kapatid, ano yung ginawa ni Joshua? Ang sabi dito, he obeyed. Yung utos ng Diyos sa kanya, kanyang tinupad. Paano tayo maging victorious, mga kapatid, sa ating war, sa gera na ito? Diba? Sa gera na ito. Sa warfare na ito. Victory sa pamamagitan ng pagsunod. Bakit nagtagumpay si Joshua? Ay yung kalaban niya, asing dami ng buhangin sa dagat. Ay yung armas nila, mga kapatid, sila may mga horses, may mga chariots. Sila, mga kapatid, nakapaalang. Ba? Parang sabihin mo doon sa sundalo, attack! Pero yung kaaway nila, nakatangki, bro. Pero unexpectedly, panalo pa rin. Paano nangyari yun? Diba? Paano sila nagtagumpay? Diba? Nagtagumpay sila sapagkat sinunod nila ang utos ng Diyos. Diba? Gusto mo na magtagumpay ka din, mga kapatid? Diba? Kailangan sundin mo rin ang utos ng Diyos. Diba? You read the Ephesians chapter 6, the whole chapter 6. Anong sabi doon? You wear the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sword of the Holy Spirit, the helmet of salvation, ano pa? The sandal of peace, the shield of faith. Diba? Yun yung sandata natin, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon para nang sa ganon, lahat, mga kapatid, ng ibabato sa atin ni Satanas ay malalagpasan natin. Anong sabi doon? Ano ba yung weapons ni Satanas? Ang sabi doon, fiery arrows. Kung wala kang shield of faith, wala kang panangga, anong mangyari sa'yo? Patay ka. Tamaan ka. Di ka naka-equip. Diba? Or iniwan mo yung espada mo doon sa bahay. Diba? Iniwan mo yung Bible mo sa bahay. Iniwan mo yung salita ng Diyos sa bahay nyo. Diba? Di pupunta ka sa gera, wala kang sandata. Anong expect na mangyari sa'yo? Talo ka talaga. Diba? So, yung susi sa victory, ang sabi doon ay obedience sa ating Panginoon. Ano po yung nangyari sa city of Ai? Because of disobedience, ano yung nangyari sa kanila? Sure naman nanalo sila kasi pipitsugin lang yung Ai . Anong nangyari sa bansang Israel? Sila ay natalo. Diba? Sapagkat mayroong isang disobedience sa kanila. Pero nung sumunod na yon, nung naging obedient na sila, mga kapatid, kahit 100 times pa yung dami ng kaaway kaysa sa kanilang number, sila ay nagtatagumpay sapagkat sinunod nila ang commandment ng ating Panginoon. Next. Hindi ko na po binabasa, kapatid, basahin nyo na po. Dito po, mga kapatid, binigyan din ng victory ang bansang Israel against the mountain kingdoms. Sa bansang Israel, doon sa east part, malapit sa atin, yung papunta sa atin, east. Bulubundukin po yung lugar na yan. At doon sa mga bundok na yan, may mga kingdoms dyan sa bundok na yan. Diba? May mga tribes na nandyan sa mga bundok na yan. Yung mga Hivites, ano pa? Yung Halak, yan, yung doon sa Lebanon, doon yung Mount Hermon, diba? Yung mga kingdoms doon. Ano yung ginawa ng Diyos? God also gave them total victory against sa mga kingdoms na ito. So makita mo, mga kapatid, because of their obedience, hindi na po isinalaysay kung paano
ang bansang Israel, kinongker nila yung mga lugar na ito. Diba? Yung mga bulubundukin na lugar na ito. Hindi na idinitalye. At hanggang sa panahon natin ngayon, may mga remnants na mga cities diyan sa mga bulubundukin na lugar na yan, diyan sa Lebanon. At hindi nila ma-determine yung mga cities na yon kung saan yung kanyang origin. Saan nang galing. Diba? At ang sabi ng mga archaeologist, ayan siguro yung mga pinuksa ng bansang Israel. Kasi napakarami talagang mga ancient city diyan sa lugar na yan. Diba? Maraming mga archaeological diggings na nangyari diyan. Kaya lang hindi nila ma-determine kung anong lahi yung tumira doon. Hindi nila ma-determine kung kaninong city. Unknown. Kasi bakit? Again, next. Bakit? Hindi nila ma-determine. Next. Sapagkat, isa pa, no survivors. Diba? At sabi ng mga skeptics, kung totoo ang history ng Biblia, bakit hindi natin mahanap yung mga yung mga lahi na ito? Nasaan na yung mga lahi ng mga Hivites? Nasaan na yung lahi ng mga Hittites? Nasaan na yung mga lahi ng mga Hivites? Nasaan na yung mga Jebusites? Hindi na mahanap, di ba? Parang all of a sudden, yung mga lahi na ito nabura sa mapa. Diba? At ang sabi nila, kung totoo, bakit hindi mahanap? Kaya nga hindi mahanap kasi bakit? Inubos kasi ni Joshua. Diba? Kaya lang may mga tribes pa rin na hindi nilipol. Diba? Kagaya ng mga Palestinians. Hindi pa nila ililipol dyan. Diba? Hindi nila lilipol. Ibalik mo. Ang sabi doon, facing the giants. Ayan. Sino po yung nakapanood nung Facing the Giants? Diba? Sa buong football yung kalaban nila malalaki talaga. Sila mga, David lang sila. Dito mga kapatid, if you remember, yung nandoon po sa Book of Numbers, diba? Nung pong time na panahon ni Joshua, panahon ni Moses, nung sila po mga kapatid ay papunta doon sa Promised Land, ano po yung nangyari? Sila ay dadaan dyan sa mountain, dyan sa lugar na yan. Ang sabi dito, sa Numbers chapter 13, verse 26 hanggang doon sa verse 28, basahin po natin. Ang sabi niya dito, they came back to Moses, ito yung mga spy na pinadala niya at bumalik at nag-report kay Moses. Ang sabi niya, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelites community at Kadesh at the desert of Paran. There they reported to them and the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land which you sent us, and it does flow with milk and honey. And here is its fruit. Diba? Anong sabi doon? Ano yung description ng lugar? It's flowing with milk and honey. Diba? Remember yung panahon ni Saul? Diba? Nakipagdigma sila anong nangyari doon sa anak ni Saul? Diba? Kumain ng honey. Kasi maraming honey doon. And then we went into the land which you sent us, verse 28. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. Who is Anak? Diba, yung kumanta ng anak? Joke lang po. Dito po mga kapatid, sabi niya verse 29, the Amalekites live at Negev, the Hittites, Jebusites, the Amorites live in the hill country. Ay, ito po yung tinalo ni Joshua. Yung mga Jebusites, yung mga Amorites, nandun sa mga
kabundukan. And the Canaanites live near the sea. Doon sa dagat. Malapit doon sa dagat. Parang yung mga badyaw. Diba, nakatira sila doon sa seashore. Ganyan po. Yung mga Canaanites na ito, he is speaking about the Palestines. Kasi yung mga Palestines, doon yung kanilang lugar talaga. Doon sa pinakadulo ng bansang Israel. At hindi na nila kinonquer yun. Diba, yung mga nasa pinakasulok-sulukan. Panahon ni Joshua, hindi nila kinonquer yung mga nandun sa kasulok-sulukan. Yung kinonquer nila, yung mga malalaking kingdoms. Diba, yung mga malalaki talaga. And then, ano pa yung sabi dito? Verse 30. The Caleb silenced verse 29. The Amalekites, the Canaanites, and the sea along the Jordan. And then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we are certain to possess it." Kaya lang anong sabi ng mga tao? Hindi natin kaya. Diba? Ayun yung problema sa mga tao na kasama ni Moses. Mga duwag. Diba? Pero yung si Joshua at si Caleb, ano yung nasa kanila? Kayang-kaya natin yan. Wala sa lakian. Diba? Mas malaki ang Diyos ko. Ganon yung nasa isip nila eh. Itong si Anak, mga kapatid, na-mention na sila yung mga giants. Ito yung descendant na lahi ni Goliath. Kung naalala nyo si Goliath. Yun yung descendants ni Anak. Talagang matatangkad, malalaki. Ang sabi ng report sa kanila, we are like grasshoppers. Diba? Pag sila ay nagtabi doon sa giant, sila ay grasshopper. Talagang maliliit lang sila. Some denominations, ang sabi nila, itong descendants ni Anak, ito yung mga Nephilim na na-mention doon sa Book of Genesis. Ayan. Hindi natin alam kung sino yung mga Nephilim na yan. Pero ang description sa kanila, they are large people. Talagang malalaki. At ang sabi dito, next, yung descendants ni Anak na ito, yun yung hinarap ni Joshua sa chapter 11. Balik mo, bro. Balik. Ayan, sige dyan na. Hinarap niya dito sa Joshua chapter 11, verse 21 hanggang doon sa verse 22. Ang sabi dito, at that time, Joshua went and destroyed the Anakites. Yung root word niya is from Anak, the descendant of Anak. From the hill country, from Hebron to the Beer to Anab, and from the hill country to Judah, and from all the hill country to Israel, Joshua totally destroyed them and their towns. No Anakites were left in the Israelites' territory. Only in Gaza, Gath, and Ashdod did any survive. Itong si Goliath, taga saan siya? From Gath. Doon yung hometown niya. So siya ay descendants ni Anakites. So after 500 years, itong mga natira na ito na hindi nalipol, sila yung magiging tinik sa lalamunan ng bansang Israel. And so dito, mga kapatid, talagang tinalo ni Joshua itong mga kalaban niya. Diba? Pero nung una, hindi nila makaya-kayang talunin. Diba? Yung mga giants na yan. Ang sabi ng report kay Moses, hindi natin kaya Moses, balik na tayo. Malalaki. Talagang napakaganda yung lugar na yan. Diba? Flowing with milk and honey. Kaya lang, yung mga nakatira doon ay malalaki. Marami din. Yung city nila ay very fortified. Diba? Lalaki ng wall. Lalaki ng Hindi natin kaya. Diba? So yun yung report kay Moses. So, anong nangyari? Yung pumunta sila doon dahil hindi sila makatawid kasi malaki, umikot ulit, bumalik. So, yun po yung nangyari, mga kapatid, doon sa bansang Israel, until such time na sila ay nagpaikot-ikot doon sa wilderness for 40 years.
Diba? Kasi bakit? Kasi mga takrot, walang believe sa ating Panginoon. Kaya naman nila eh. Diba? Kaya naman nila na tatalunin yung mga giants na ito sa panahon ni Moses. Kaya lang, ang problema, napakatigas ng kanilang ulo. Kaya ang Diyos hindi ibinigay yung victory sa panahon ni Moses sapagkat yung mga tao na ito ay mga suwail. Remember, yung sekreto ng victory ni Joshua, it's because of obedience. Kaya lang yung mga tao sa panahon ni Moses, hindi sila obedient. Naalala niyo po ba? Nagkaroon pa nga sila ng pagtatalo eh. Gusto nilang mag-aklas, sabi nila kay Moses eh. Moses, alis ka na, ayaw ka namin na leader namin. Diba? Nag-aklas. Nagkaroon ng kodeta, parang gano'n. Diba? So, makita nyo mga kapatid, yung key para tayo ay magtagumpay ay obedience. Next. Ang sabi diyan, ituloy natin yung pagkabasa. So Joshua, verse 23, took the entire land just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to the Israel according to the tribal division. Then the land had rest from war. Dahil sila, mga kapatid, ay nagtagumpay sa kanilang conquest. Diba, anong sabi? Naging more than conquerors, yung mga Kristiyano, parang ganyan. Diba, dahil yung bansang Israel ay nagtagumpay sa kanilang conquest, ano po yung nangyari, mga kapatid, Ibinigay na ni Joshua yung lupa, hinati-hati na niya na, according sa kanilang mga tribes. And so dito, mga kapatid, sa verse 23 na ito, God fulfills His promise. Ano yung promise sa kanila? You will possess the land of Canaan. Ano yung nangyari doon sa verse 23? Pinoses nila yung Canaan, mga kapatid. And so, the promise in the Old Testament was fulfilled sa panahon ni Joshua. At sana, mga kapatid, yung possession nila ng lupain na ito will go over 1,000 years. Kung talagang magiging obedient lang ang bansang Israel, they will possess the land for more than 1,000 of generations. Kaya ng Diyos na ibigay sa kanila yan ng ilang libong taon. Kaya lang, dahil sa kanilang disobedient, mga kapatid, hindi pa dumadaan ang 100 years, sila ay naging masama. Anong nangyari? Sila ay kinonquer ng mga kaaway, ng mga Philistines. Diba? Sila ay kinonquer ng mga kaaway sa panahon ng mga judges. After ng pagkamatay ni Joshua. Ilang taon lang na nakalipas nang namatay si Joshua. Sabi mo na, 40 years. Diba? Namatay si Joshua after 40 years, yung bansang Israel naging masama at anong nangyari? Diba? Binawi ng Diyos. Diba? Ganyan po, mga kapatid, God fulfills His promise. Ano yung promise niya sa mga Kristiyano? Diba? Sa kanila, ang promise sa kanila ay promised land. Ano yung mga Kristiyano? Ano yung prinamis ng Diyos sa inyo? Eternal life. Yung langit, ang prinamis niya. Next. Yung langit, yung heaven, mga kapatid, ang prinamis niya sa bawat isa sa atin. Kaya lang, kung hindi tayo susunod, hindi tayo magiging obedient, mga kapatid, hindi po tayo makakapunta dyan sa promised land. Kagaya ng nangyari sa bansang Israel. Diba? Yung mga disobedient, hindi nakapasok sa promised land. Yung mga obedient, ano yung nangyari? They possessed the land. Panahon ni Joshua. Diba? Ganyan din po, mga kapatid, ang mangyayari sa panahon natin ngayon. Compared doon sa millions na mga tao lumabas sa Egypt, ilan lang yung pumasok? Diba? Dalawa lang. Diba? Tayo kaya, mga kapatid, yung population natin sa mundong ito, sabi mo na, 7 billion. Ilan kaya doon sa 7 billion na population ang makapasok dyan?
Diba? Compare mo doon sa million, dalawa lang, siguro ilang libo lang kapatid. Compare doon sa billions of people. Diba? Wala pang 1%, 0.001% yung nakapasok. So ganyan, mga kapatid, ano? Ang sabi ng Diyos, the key to victory is obedience. Meron pong question? Huwag niyo pong tanungin sa akin kung ilan yung pinatay kasi andun sa chapter 12. Yan, nasa chapter 12 po yun. Ilang hari? Andun po sa chapter 12. Diba? Kingdoms yung pinag-uusapan, mga kapatid. Maraming hari. More than 30. Nasa chapter 12. Ganun karami yung pinuksa niya. At ang sabi dyan, mga kapatid, lahat ito kinonquer ni Joshua. Itutuloy pa sana niya yung lilipulin. Kaya lang, si Joshua, matanda na. Matanda na. So, hindi niya na pinagpatuloy. Kasi nakonquer naman niya na lahat eh. Yung mga maliliit na lamang. Diba? Yung mga baryo-baryo na lamang yung hindi niya linilipol. Yun na lamang yung natira compared doon sa mga kingdoms na naglalakihan. Diba? Yung natira, mga baryo-baryo na lang doon sa mga sulok-sulok ng Kanaan. Yun lang yung natira. Kaya lang, after 40 years, diba? Or 500 years, sila ay dumami ng dumami. Hanggang sa kaya na nilang talunin ang Israel. Yun yung naging problema. Huwag tayong maging disobedient and God will give us victory.